yet to come. And pwede bang mag-grab ka ng partner right now? Pwede bang sabihin mo sa kanya or i-share mo sa kanya ano yung pinagpapasalamat mo sa Lord this past week? Ano yung pinagpapasalamat mong situation? Pwede din ilagay natin sa ating comment section. Ano yung pinagpapasalamat natin sa Lord? We're praising Him. Wag mong hahayaan na wala kang kapartner this afternoon. Or if you're doing the live streaming, you can comment it down. And let's praise the name of the Lord. Oh, we welcome you, Lord. Your presence is here. Woo! Yeah! Come on, church, can we clap our hands as we worship God and let us declare His greatness and His goodness? Woo! Hey. Yeah! Let us declare it. When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? Oh, you keep on loving me. And you cause my heart. You cause my heart to sing, yeah. Oh, you make me come alive again. That's why we praise. Oh, You make me come alive again. Let's go. Oh, This is a come on. moment. Oh, Everything changes. oh, 'Cause you are my breakthrough. I praise you. I praise you. hey. Hey. So come on, everybody. So come on, everybody. It's time to celebrate. We will never stop singing. Oh, we're lifting up your name. Oh, you keep on loving me. Oh, you keep on loving me. You cause my heart. And you cause my heart to sing, yeah. Oh, You make me come alive again. that's why we praise. Oh, you make me come alive again. Oh, This is a moment. oh, Everything changes. oh, 'Cause you are my breakthrough. I praise you. I praise you. You're good. You are good. You are good. You are good. Oh, you are good. You are good. You are good. Come put your hands up. Declare it that this is your moment. Are you ready? Whoa, oh. Whoa, oh. Whoa, oh. Oh, come on, praise His name. Come on, louder. Whoa, oh. This is the moment. Whoa, oh. Everything changes. Whoa, oh. 'Cause you are my breakthrough. I praise you. I Come praise on, you. louder, louder. I praise you. Whoa, oh. This is the moment. Whoa, oh. Everything changes. Whoa, oh. 'Cause you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Everybody praise His name. Oh, 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 oh.
good. You are good. You are good. Oh, you are good. You are good. You are good. Hey! Come give him praise. Come on, and the best ka para sa Lord. Yung palakpak na para sa Lord. Yeah! Sino dito na alam mo that you are not perfect? But you've just been accepted by the Lord, by the love of the Lord. And sometimes marami tayo nagagawa na pagkakamali, nagkakasala tayo. Pero pag tama yung puso natin sa Lord, lahat ng mga bagay na susunod natin gagawin, we will never go wrong. Amen. Sabi dito sa Psalms 119, verse 2, what joy overwhelms. Sabi sa katabi mo, what joy What joy. overwhelms everyone who keeps the ways of God. Amen. Those who seek Him as their heart's passion. Sabi mo sa katabi mo, ano ang passion mo? Ano ang passion mo? Diba? Pagka ba tinignan ng puso mo, ano ang makikita ng Lord ngayon? Have you asked that question? Sabi dito, lahat ng sumusunod sa Lord, lahat ng kinoconnect yung heart niya sa Lord, masayain. Kaya tinan mo ngayon katabi mo kung nakangiti ba yan. Or parang may nababakas na bagyo. Sabi mo sa tayo mo, cheer up! Cheer up! Sabi sa verse, they never do what's wrong, but will always choose the path of the Lord. Pwede bang palakpakan natin sa Lord? Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for the life. The main reason why we are here, Lord, not because we are perfect, God, but we are just accepted, Lord. The main reason why we raise up our hand, Lord, we're worshiping you, God, because it's out of our gratefulness. Kaya pwede bang let's just have a minute with God. You can just raise up your hand. Just pray to God out of your gratefulness. Out of thankful heart, Lord. We welcome your presence. Whose glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have a word to say, but this joy is mine. Guess who else? Who else would rocks cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have the words to say, but this joy is mine. Amen. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more.
Jesus would die for our redemption, whose resurrection meets our eyes. There isn't time enough to sing of all you've done, But I have eternity. but I have eternity to try. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 You deserve it, Lord. 1,000 hallelujah. Praise to the Lord, Amen. to the Lamb, to the King of heaven. Praise you, Praise, Lord, for He rose, now He reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise for heroes, for heroes. Now He reigns, now He reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise for heroes. Now He reigns, now He reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise for heroes. Now He reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserves the glory. Lord, you deserve this. The honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Come on, give Him praise. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Let's praise to the Lord. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King
King of heaven reigns. For heroes. For heroes. Now he reigns. Now he reigns. We will sing for. Come on, give him praise. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise for heroes. Now he reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Passionate, intentional, eager. The man who's passionate and intentional about making a difference and who has an eagerness to expand God's kingdom. Let's all welcome Senior Pastor of Reigning Life International, Pastor Lito Peret. Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. So, pakibati mo naman yung iyong katabi. Sabihin mo, Merry Christmas. So, welcome po sa atin pong third worship. So, pangatlong worship na to. And I'm praying na maging one worship lang ito. So, kaya mga kasama, sama-sama tayong mag-pray para marami tayong time together, to stay together, to band together. No, para po at least mas marami tayong panahon sa pagbibuild natin ng relationship. So, sino po yung excited ka ngayong hapong ito sapagkat may gagawin sa'yo si Lord? So, welcome po sa lahat ng mga first-timers na nandito ngayon with VIP stickers. So, thank you so much sa mga nag-invite. Pwede po bang kumaway-kaway yung mga VIP natin? Yan, pakitaas ang kamay and then kaway. Yun, congratulations sa mga VIP natin. Kaya po kayo VIP, very important pansinin. Kaya kapansin-pansin po talaga kayo. So, sino naman dito yung mga taga all the time? Na laging excited, no? Na merong matinding gagawin ng Panginoon. So, mga kasama, gusto ko rin pong i-welcome yung atin pong nasa online worship natin ngayon, no? So, yung online worship natin, ongoing na rin po yan ngayon. So kaya naka-live po tayo, naka-live. No? Kaya pakibati mo, sabihin mo sa katabi mo, happy viewing. Yan sa mga nasa bahay po nila, binabati po namin kayo at mga nasa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, binabati natin yung mga taga Masbate, yan, taga Surigao. Parang ang tahimik ninyo, mga kasama. Medyo kinakabahan ako pag tahimik eh. So hindi ako sanay ng tahimik, gusto ko masaya tayong lahat. Yung mga tulala,
kung maaari, huwag nyo nang dalhin dito. No, tama po ba yun, mga kasama? Kasi kapag ka hindi ka excited, ikaw ay exhausted. So yung po mga pagod na pagod, pagal na pagal, magpahinga po kayo sa Panginoon. No, at ang masarap po, nag-worship ka na masigla ka. Nag-worship ka na meron kang excitement. No, sino po dito yung masayang-masaya, excited ka? No, kaya pwede ba na lahat ng mga mapagtagumpay, wala po ako nakita mapagtagumpay na malungkot. Lahat po na nagtatagumpay ay masayahin. Yan po talaga, no? At, nakikita po sa mukha kapag mapagtagumpay. No, talagang makikita mo na kahit yan naghirap, kahit pinaghirapan yan, basta nanalo, masaya yan. Kasi nagtagumpay siya. No, kaya excited po ako sa inyo kasi kailangan nyo itong malaman sapagkat tatapusin natin ang 2023 pero nag-e-expect tayo ng the best 2024. Sino po dito yung excited ka at naniniwala ka ng iyong 2024 na parating ay the best? So, paki-mine. Sabihin nyo nga po, mine. Akin yun. Yan. Masayang-masaya ako na nakikita ko yung excitement sa inyong mga mukha na talagang basta pagpapala ay hindi nyo papakawalan. So, this is all about revelation. Are you excited for the revelation? So, you know that revelation is exposing the secret. So, it is all about the revelation of breakthrough part 2. No, sabihin mo sa katabi mo, wow, ang gandang message yan. Sino dito? Lahat ng magandang movie or ang tawag natin dyan ay series, may mga part yan. No, kaya excited ako dito kasi magbe-breakthrough ka. No, magbe-breakthrough ka. Yung iba talaga parang ano lang, gusto lang umatid at matapos na. No, tandaan nyo po mga kasama, buhay ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. At kapag hindi ka expectant, wala kang makukuha. Umattend ka lang. Alam nyo, mga kasama, napaka-importante ng attitude before the Lord. Dapat meron tayong pusong masayahin. Buhay na masayahin. Kahit na anong pangit ng kapaligiran natin, hindi ka kayang palungkutin. Hello? Kahit pa wala kang bonus ngayong Christmas. Huwag kang magsasana all. Alam niyo ba yung mga bonuses nila, ang iba dyan, ubos na. Baka nasa buhok na yung iba. Yung iba nasa SM na. So, mga kasama, mahalaga talaga na meron tayong naiintindihan about the Word of God. Alam niyo po ba na ang mga tao ay mapapahamak dahilan sa kanilang kamangmangan? Sabi ni Lord, my people will perish because of lack of knowledge, no? Yan po yung problema natin. No, walang problema sa Diyos. Sabi ng verse Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. So, hindi pwedeng ang anak ng Diyos walang alam. So, dapat merong kapahayagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ang kaalaman natin hindi galing sa mundo. Ang kaalaman natin hindi galing sa konsepto ng reliyon. Ang kaalaman natin mula sa kaharian ng Diyos. Kasi maraming mga tao magaling sa mundo. Ang galing-galing nila. Pero pagdating sa Diyos, hindi sila magaling. Marami din mga tao na ang galing-galing sa reliyon, ang galing umattend. Pero ang problema, pagdating sa kaharian ng Diyos, wala ding impong effect sa kanila ito. Walang bisa ito. Sabi niya, napapahamak ang tao niya because you have rejected knowledge. So, meron palang knowledge available pero nire-reject. Hindi ina-accept. So, dapat pag knowledge na galing sa kingdom ni Lord, ina-accept. Hindi nire-reject. No, sino dito yung excited ka na? Accept ka lang ng accept. No, meron pong Bisaya na yung lingwahe niya hindi maganda. Kasi ganun talaga yung matigas po yung dila. Tapos, sabi niya kay Pastora, Pastora, kapag ka nire-rejoke niyo ko, gumaganda buhay ko. Yung mali kong isip, tumutuwid.
yung mali kong nararamdaman, naaayos. Kaya, pastora, paki-rejoke nyo ako ng rejoke. Rejokein mo ako. Para umayos ako. Sino dito yung magpaparejoke ka palagi? Para umayos. Ano, alam nyo kayo kung bakit malayo ka sa leader mo, malayo ka sa pastora mo, may ginagawa kang lihim. May tinatago ka. Pakikalabit mo ngayon nasa kanan mo. Mukhang may tinatago yan, ha? Hindi makatingin kay pastor, oh. Hindi makatingin kay pastor. Sabi ng... So, sabi niya, I rejected you from being a priest to me. So what is being a priest? You are standing between the gap. You are God's representative. So, sabi niya, nireject kita bilang aking parig dahil lang sa yung salita ng Diyos, hindi mo sinusunod. Tandaan niyo po, priest na po yan, nireject pa ni Lord, ikaw pa kayang Christian lang. Hello? Wala po sa pagiging Christian, wala po sa pagiging title, nasa ugali. No, wala po sa pangalan niya, nasa pag-uugali. So, ang sabi niyan, since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Imaginin mo, ikaw ang nagpabaya, nireject mo ang salita ng Diyos, damay ang anak mo. Sino may mga anak? Taas ang kamay. Congratulations sa mga... Kumusta ang anak mo? Ang sabi mo ba sa ganito ba mga dialogue mo? Titigas ang ulo nila. Sabi ng mga anak mo, ikaw kaya ang nanay ko. Ikaw kaya tatay ko kasi matigas din ulo mo. Alam niyo ba pagka sumusunod ka sa salita ng Diyos, magkakaroon ka ng authority? That authority comes from above. When you speak, people listen. Come on! Kung totoo ka talagang sumusunod kay Lord, sino dito yung masaya-masaya, totoo kang sumusunod kay Lord? So, sino dito yung gusto mo, i-accept ka ni Lord, huwag kang i-reject ni Lord? You and your generation. No, kaya mahalaga talaga na merong revelation sa atin ng mga bagay na ito para maunawaan natin. Are you excited for your breakthrough? No, ang sabi po ng verse, tinan niyo po ito sa Ephesians chapter 3, verse 9, NLT version. Sabi niya, sabi ni Paul, I was chosen to explain to everyone. Sino dito excited? Kasama ka sa everyone. Ina-explain ni Paul. Sabi niya, I was chosen to explain to everyone this mysterious plan that God, the creator of all things, have kept secret from the very beginning. Are you excited for the secret to reveal? Pakibati mo ang tabi mo, sabihin mo, buti na lang nandito ka ngayon. So hindi na ito secret sa atin. Itinago pala ito from the very beginning. It kept secret from the very beginning. So yan po yung problema na minsan pagdating sa aspeto po ng buhay natin, may mga bagay na parable sa atin. Mga bagay na hindi natin alam. But I tell you, you are the church. I am the church. And you are blessed because you are here today. Are you excited to receive your secret? So, i-reveal ni Lord. Excited po ba kayo, mga kasama? Yung pong lihim sa'yo dati, ngayon hindi na. Masayang-masaya ako dito, mga kasama. Ewan ko lang ikaw. Kasi ako, wala akong plano na ang 2024 ko, kagaya lang ng 2023. Walang kwenta ang bagong taon kung luma ang utak mo. Walang kwenta ang bagong taon kung ang buhay mo luma pa rin. So dapat, bagong buhay, bagong utak. Katapat ng bagong taon. Sabi mo, terno-terno lang yan. So, sino dito yung nagpapasalamat ka sa bagong taon kasi may bago kang buhay? So, pagka merong bagong taon, importante na naging nababago ang buhay natin. Huwag kayong papayag na ang 2024 ninyo kagaya lang ng 2023. Because you are the church. Amen. Are you the church? Amen. So I am the church, you are the church, we are the church. Sabay-sabay nga tayo. I am the church. You are the church. We are the church. So what is that church? What is the significance of the church?
in verse 10, sabi ng verse dito, God's purpose, bakit niya tinago? Bakit niya nire-reveal ngayon? God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom. Sabihin mo sa katabi mo, i-display pala ang wisdom. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka ng wisdom. Dapat kung church ka. Nagiget niyo po ba mga kasama? So what is wisdom? What is wisdom? Wisdom is knowing what to do, doing what you know, and what? Getting the desired result. Sino po yung masayang-masaya dito sa may wisdom? Dapat, kung ano ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin, may resulta yan. Yan ang wisdom. Sabi mo sa katabi mo, yan ang wisdom. Now, sino dito yung masayang-masaya ka na meron kang wisdom? Na ikaw ay magpuproduce. Pakisabi, magpuproduce. Anong ipoproduce mo? Yung result. Because we are covenanted people. Pakisabi sa katabi, you are covenanted people. So kaya, mahalaga sa buhay natin na malinaw ang mga bagay na ito. Sino masayang-masaya ka na inire-reveal ni Lord para mag-breakthrough ka? So this is for your breakthrough. Wala nang breakdown. Hello? Wala nang stagnant. Laging mag-i-increase. Wala nang decrease. Ay, parang wala akong kausap. Huwag kayong makukontento sa mga bagay na unti-unti. Your portion is abundance, not scarcity. Sino dito yung kiniklaim mo to? Kiniklaim mo to ngayon. So, this is the ultimate purpose of the church, of Jesus Christ to His church. So, dapat ang church, ang bawat isa sa atin, meron tayong wisdom. Nagpuproduce tayo ng result. Nagiging creative ka. Nag-i-enhance ka ng ability. Tinan mo yung katabi mo. Sabi mo, dapat creative? Nag-i-enhance ng ability. Dapat nadidevelop. Amen? Sino dito excited ka na nadidevelop ka? No, sabi ng verse 10, ito dito ako excited sa verse 10 na to. Sabi niya, to use the church to display His wisdom in its rich variety. Sabi mo, iba-iba tayo. Pero magagaling lahat. Alam nyo ba sa church walang competition? Ang church mayroong dominion. There is no competition in the church, but in the church, there is a dominion. Pansinin mo, lahat ho ng magagaling, nagkikita-kita sa taas. Sino dito ang magaling? Taas ang kamay. Huy, wala na, tinamaan lahat. Sabihin mo sa katabi mo, pag magaling, nagkikita-kita sa taas. Tandaan nyo po, yung pong magaling na doktor, kanino po yung magpapagupit? Sa magaling na barbero. Yung pong magaling na doktor, kanino po yung magpapadrive? Sa magaling na driver. Hello? Sino pong may naiintindihan? Lahat ng magagaling dapat nasa church. Kaya dapat sa church nadidevelop tayo. Sino masaya-masaya, nadidevelop ka. In its rich variety. Grabe yan, mga kasama. To all unseen rulers, authorities in the heavenly places. So ipakikita ng Panginoon ngayon na ang kanyang kalwalhatian mahayag sa buhay mo. Sino excited dyan, mga kapatid ko? So kaya, if you want to experience breakthrough, dapat maintindihan natin yung grace of giving. Ano daw ang dapat maintindihan natin? So alam nyo kasi mga tao, lalo pag Pasko, ang lakas manghingi ng regalo. Papasko ko. Regalo ko. Bakit? Birthday mo ba? Tsaka ito uso ngayon, pagka magre-regalo, kailangan may exchange. Ano tawag dyan? Exchange gift. Tama po ba, mga kasama? So that is the culture of the world. Pero hindi po yun ang culture ni Lord. Si Lord, pag nagbigay, hindi naghihintay ng kapalit. Kaya dapat marami tayong na-acquire na ability
Kasi tayo po ay merong natututunan sa buhay natin because may ginawa ang Diyos sa buhay mo. So that's why we need to understand the grace of giving. The grace of giving is very important for us to experience breakthrough. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ang iyong biyaya? Tandaan niyo po, ang biyaya, yan po yung grasya ng Diyos. So ang grasya ng Diyos, tinuturoan kang magbigay, hindi ka tinuturoang manghingi. Because it is more blessed to give than to receive. So ito yung bagay sa buhay natin na maunawaan natin, maintindihan natin as the church. If you want to experience breakthrough, you must have the grace of giving. Biyaya lang ng Diyos para magbigay ka. Bakit ka makakapagbigay? Sabihin mo sa katabi, bakit ka makakapagbigay? Kasi sinabi ng word ni Lord. So, in 2 Corinthians chapter 9, o chapter 8, verse 9. Now, sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 9, sabi diyan, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. You know. I know. You must know. Sabihin mo sa katabi mo, dapat mong alamin. No, sabihin mo sa katabi mo, dapat mong alamin. So it is only by the grace of our Lord Jesus Christ. And sabi diyan, that though He was rich. Sino daw ang mayaman? Sino mayaman? Si Lord. Ang sabi diyan, yet for your sakes, He became poor. So, yumaman siya, pinili niyang maging mahirap. Bakit daw? So that you through His poverty might become rich. Namatay si Kristo para yumaman ka. Alam niyo ba na meron tayong dalawang Pasko? Pasko ng pagsilang ni Jesus at Pasko ng muling pagkabuhay. Lahat ng iyon, tandaan niyo po, God is not after sa season. He is after to His intention. Amen. Come on! Amen. Sabihin mo, may intensyon ng Diyos. Kaya lang tayo mga tao, masyado tayong naging stagnant ng religion. Masyado tayong naging stagnant sa tradition. Pero yung intensyon ng Diyos hindi nangyayari sa atin. Namatay na nga si Kristo para umasenso ka. Tingnan mo yung katabi mo. Batiin mo na, sabihin mo sa kanya, Don. Kung lalaki yan, sabihin mo sa kanya, kung babae, Donya. I-congratulate mo, i-congratulate mo yan. Nagiget nyo. Bakit yan? That is the Word of God. That is the Word of God. Yan yung ginawa ni Kristo na divine exchange. Yung kahirapan ng mundong ito, kinuha niya para umasenso ka. Hello? Hello? So wag niyong pangarapin na kayo ay yumaman. Being rich is not your dream. It is God's dream for your life. In fact, being rich is your design. Come on. Maraming mga tao nangarap yumaman na bigo. Kasi ang pagyaman, hindi po yan pangarap. Yan ay disenyo sa'yo ng Diyos. So kung yan pala ay disenyo, may plano na yan, lakaran mo yan. Huwag ka na lang magplano, huwag kang gumawa para sa sarili mo, sumunod ka na lang sa Diyos. Woohoo! Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, matagal ka na sanang mayaman. Kung naging masunurin ka. Nagiget nyo po ba mga kasama? Naiintindihan nyo, kaya lang masyado tayong sa kulob ng religion, kaya hindi natin naiintindihan ang mga bagay na yan. Pinangarap nating yumaman kasi akala mo, pag nagtrabaho ka, di ba ganun ang mga nanay natin nung araw? Kasi ngayong gabi na, ang encouragement ng mga nanay ganito, anak, mag-aral kang mabuti.
Kasi pag nakapag-aral kang mabuti, ikaw ang mag-aahon sa amin sa hirap. Narinig nyo yung mga ganyang kataga? Akala nila pag-aaral ang makapagpa-asenso sa kanila. Eh, hindi nila alam, pagkatapos ng 4 years ng college, nagiging empleyado. Hello? Tama po ba mga kasama? Tapos ngayon, hirap na hirap ka na. Ginagawa mong gabi ang araw. Ang araw ay gabi. Gabi ang araw. Araw ay gabi. Lilipas ang linggo. Lilipas ang buwan. Lilipas ang taon. Purdoy ka pa rin. Kasi, wag mong pangarapin ang kayamanan sa mundong ito. Sundin mo ang Diyos, magkakaroon ka niyan. Because being rich is not your dream. It is your design. Come on! Sino dito yung masayang-masaya na may nangyayari sa'yo? Yung sinasabi ko, nagiging buhay. Yung tinatanggap mo sa loob mo. Yung bang parang gutom na gutom ka tapos sa kusina nagluluto ng adobo. Gumagano yung tayo mo. Pero naaamoy mo ang adobo. This is what I'm trying to say to you today. Na sa spiritual realm, tanggapin mo mayaman ka. Amen. Bakit? Yan ang disenyo sa'yo ng Diyos. Amen. So kapag yan ay disenyo sa'yo ng Diyos, you are blessed. Amen. Amen. Sino dito yung masayang-masaya? Amen. Magiging wealth magnet ka. Amen. Hindi yung pag nandiyan ka na, yung kayamanan lumalayo. Yung mga kayamanan, darating sa'yo yan. Darating sa'yo yung kayamanan. Nagigets po ba? Increase mo lang yung value mo, maging tapat ka lang kay Lord. Eh, imagine mo, sa mundong ito, nakakagising ka na madaling araw. Nakakauwi ka ng gabing-gabi. Para saan? Sa trabaho. Pero sa totoo lang, hindi trabaho ang habol mo dun. Sweldo. Lokohin mo ko. Mukha talagang pera ang tao. Tama? Tapos siya ng mga pagkasinabi, bro, may ganito tayo, Brad, may ganito tayo, sister, may ganito tayo. Sabi niya, wala akong time. Kasi akala niya pag absent siya, mababawasan siya ng income. Idinidikit kayo kay Lord para pagpalain kayo ni Lord. Amen. Sino dito yung masayang-masaya ka? Ang panahon mo, ang oras mo, ang lakas mo, gugugulin mo lang kay Lord. You will become a wealth magnet. Because God made you rich. Kapag ginawa ka na ng Diyos na mayaman, wala ka nang mararamdamang kakapulibuhan. Sabi mo sa katabi, hindi ka na pulubi. Sino dito masayang-masaya, hindi ka na pulubi? Mayaman ka na. Mayaman ka na. Mayaman ka na. Ay, yung iba sabi, di ikaw na lang hanggang mamatay kang mahirap. Nagigets po ba mga kasama? Imagine mo, salita nga ng Diyos, hindi mo matanggap. Lalabas pa kaya yan sa'yo? Anything that you receive, anything that you conceive, it will manifest. Buhay ang salita ng Diyos. Nagpapala ang salita ng Diyos sa mga taong masunurin. Pero kung ikaw mismo ang tigas mo, walang talab sa iyo salita ng Diyos. Sino may naiintindihan dito ngayon? Sino dito masayang-masaya ka, asenso ka? Yung pag nag-Christmas party kayo, ikaw ang host. Kung anong schedule, ikaw ang masusunod. Bakit? Ikaw ang mag-host eh. Alam mo, pag nakikiatan ka lang ng party, kung anong schedule nila, sila masusunod, sunod-sunuran ka. Tapos ganito mga dialogue, once a year lang naman yan. Imagine mo, once a year na nga lang, tinapat pang linggo. Hello? Mga kasama, hindi ito reliyon, relasyon ito sa Diyos. Huwag kayong papayag na hahagod-hagurin lang kayo sa likod, tapos purdoy ka pa rin. Pinayaman ka na ng Panginoon, kaya lang huwag mo ipagpalit ang Panginoon. So tingnan niyo po, no? Kaya ko ito sinasabi kasi gusto kong ipakita yung background sa inyo at baka ma-encourage kayo dito. Ang background po nito is all about collection. It is all about giving.
It is all about the culture of generosity. And it is only by grace. Kaya ka nakapagbibigay kasi may biyaya ang Diyos sa buhay mo. Alam mong buhay ang Diyos sa'yo. Nagiget niyo po ba mga kasama? Hindi ka nagbibigay kasi marami ka. Nagbibigay ka kasi yun ang ugali mo. Come on! Tinan mo yung katabi mo, mukhang hindi pa rin kumbinsido. Sabi mo sa katabi mo, uy, maniwala ka na sa salita ng Diyos. So, tingnan niyo po itong verse 1. Sabi ng verse 1, chapter 8, same book, 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Sabi po dito, and now, brothers and sisters, kasama po pala tayong lahat. We want you to know. Sabihin mo sa katabi mo, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Imagine mo, meron palang grace that given to Macedonian churches. And it is the grace of God in giving. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ngayong Kapaskuhang ito, huwag ka manghihingi ng regalo, ha? Tapos pagka nagkalimutan, nagtatampo ka pa. Pakikalog mo yung katabi mo. Oops. Tayo, magbibigay tayo. Amen? Pero hindi tayo manghihingi. At huwag mong obligahin yung iba na bigyan ka ng regalo kasi Pasko. Bakit? Birthday mo? Tama po ba mga kasama? So ito po yung malaking problema natin. Kaya tayo, gusto natin talaga yung laging pakabig. Laging pasip-sip, laging pahigop, parang linta. Yung makadikitan mo lagi sa halip na umasenso, naghihirap. Bakit? Linta kasi mga kasama eh. Ganito mga dialogue ng mga yan, baka naman. Alam nyo ba, minsan, merong kasama ko sa kaibigan ko, kainan sila. Na-type ko na to. No, na-type ko na at magandang restaurant yung kinainan nila. Nag-type na ako. Gusto ko magparamdam. Tinype ko lang ganito, ehem. It means a lot, right? Parang nagpaparamdam, uy, imbitahan nyo naman ako. Alam nyo ba? Bago ko mapindot yung araw na pansend, sabi ni Lord, oy, hindi ka ganyan. Opo, Lord. Binura ko. Kasi hindi ako ganun, sabi ni Lord. Tinan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Hindi ka manghihigop. Hindi ka mansisip-sip. Kundi ikaw magbibigay. Alam niyo, marami mga tao ngayon, laging ang gusto makukuha. Kaya hanggang ngayon, mahirap pa rin. Subukan mo po ang kulturang mapagbigay ka, aasenso ka. Subukan lang natin. At ang pagbibigay, hindi ko kailangan marami. Dapat ugali mo yan. Sino may naiintindihan? Mga kasama? No, sabi ng verse 2, tinin yung verse 2. At dito ako excited. Sabi niya, sa verse 2, out of the most severe trial. Imagine mo ha, most na, severe pa, matinding trial yan. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw, kumusta ka? Baka nakakakain ka pa ng 3 beses isang araw. May merienda pang 2. Meron pang alas 10 at alas 11 ng gabi. Tama? Etong mga taong ito, ang Macedonian churches, binigyan sila ng Lord ng grace of giving. Kaya sila nakakapagbigay dahil sa biyaya ng Diyos. Because they know that that Jesus Christ made them rich. Sino excited dito na si Jesus gagawin kang mayaman? And sabi niya, out of the most severe trial, their overflowing joy. Woohoo! Imagine mo, may trials na sa buhay, yung kagalakan nakikita pa sa mukha. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang hindi na maayos ang kilay niya na. Mukhang gusumot na ang mukha niya na. Mga kasama, kahit na anong kahirapan na pinagdadaanan mo, yung kagalakan hindi kaya nakawin sa'yo. Ang kagalakan, makikita sa itsura mo yan. Yung glow of His glory, makikita yan. So there, overflowing joy. And what?
and their extreme poverty welled up in rich generosity. Imagine mo yung katagang mahirap pa sa daga, pero nakapagbibigay pa rin. Kasi ang pagbibigay, wala sa dami. Nasa ugali. Sino dito masayang-masaya ka? Sabihin mo sa katabi mo, magbe-breakthrough ka na ngayon taong ito. Sino dito ang tutuldukan mo na ang kahirapan sa 2023? Whew! Huwag mo nang itutuloy yung kahirapan sa 2024. Tapos na to ngayon. Mamuhi ka sa kahirapan. Huwag mo nang yakapin ang kahirapan. Kasi namatay si Kristo para umasenso ka. Sino masayang-masaya, mangyayari sa buhay mo yon. So, generous sila. Verse 3, tingnan yung verse 3. For I testified that they gave as much as they were able. Nagbigay sila kahit hindi na nila kaya. Come on! So that's culture. Nagiget niyo po ba mga kasama? Daman-dama ko po yun dati. Nung bago-bago pa lang po ako sa ministeryo, kumain po ako, meron akong bahay na pinuntahan, pinakain po ako ng nanay. Yung palang mag-anak, hindi pa kumakain. So sabi niya, Pastor, kumain ka. Kaya lesson ko yun eh. Hindi na ako, kaya sabi ko sa inyo, ang pagpunta sa bahay, huwag niyo itatapat sa kainan. Huwag niyo rin itatapat sa merienda. Lesson ko sa buhay yun. Alam niyo, pinakain ako, sige Pastor, kain po kayo. Kain lang. Yung mga bata nakatingin. Imagine, pagkukurot kang tilapia na ganon, yung pala yun lang ang ulam nila. It broke my heart. Pero itong prayer ko, Lord, pagpalain mo ang mga taong generous. Pagkain na ng pamilya nila, pinakain pa sa akin. Alam mo, kaya konti lang yung nabawas ko. Oh, Pastor, konti lang kinain mo. Busog po ako. Pero sa totoo lang, nahawa ako sa anak niya nakatingin. Generosity. Pero ngayon, yung mga anak niya, pinagpala na ng Panginoon. Hindi na kagaya ng dati. Bakit? May nanay na generous. Kaya talaga, kapag generous ka, may nangyayari talagang pagbabago sa'yo. Nagiging masayahin ka. Yan, kapag generous ka, nagiging masayahin ka. Yung mukha mo lagi nakangiti. Kahit wala kang makeup, ang ganda mo. No, ang ganda mo kahit wala kang makeup. Pakisabi sa katabi, buti na lang nandito ka ngayon. No, sino dito yung masayang-masaya ka na merong matinding ginagawa ang Panginoon? And then verse 4, tingnan yung verse 4. Sabi ng verse 4, they urgently pleaded with us. Imagine mo, namilit pa sila. Sabi niya, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to His saints. Imagine mo, wala na silang pera. Sabi, kunin nyo to, tanggapin nyo to, kasi makakatulong ito sa mga anak ng Diyos. Sino masayang-masaya dito? Yung culture of generosity. Sabi mo sa katabi mo, breakthrough. Hindi yung ganun. Pag nag-offering ka, nag-tithes ka, saan kaya napupunta yun? Saan kaya? Nagre-require pa ng report. Tandaan nyo, pag tithes mo na, in-offering mo na yun, kay Lord na yun. Wala ka nang pakialam doon. Come on. Because you do it by faith. And you know that God is the one who blesses us. Sabi mo sa katabi mo, si Lord na nagbe-bless sa atin. Alam niyo ba, pagka pangit ang puso mo pagdating sa pera, hindi ka talaga asenso. Tingnan mo yung katabi mo. Baka madukutan ka niyan. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, hindi tayo yon. O, shout out na lang sa kanila, shout out. Kasi wala dito nun. O, nagiget nyo po ba mga kasama? Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, buti na lang, hindi ka naman durukot ngayon. Hindi ka na mangungupit ngayon. Generous ka na ngayon, amen. So, hindi ka na na-attract sa mga pera-pera. Sabi mo sa katabi, hindi ka na-attract sa pera kasi hindi ka mukhang pera. Kamukha mo si Lord, amen? Sino dito yung masayang-masaya ka na talagang gustong-gusto mong tumulong?
Kahit wala ka, gustong-gusto mong tumulong. Yung bang talaga, sige, tanggapin mo na to. Hindi naman yung, pag binibigyan ka, wag naman maarte ka. Minsan kasi yung pag binibigyan, hindi, wag na. Alam mo, natutunan ko yon. Nireview ko ni pastora ninyo doon, may nagbibigay sa akin. Sabi ko, hindi na, wag na. Sabi ko, sa inyo na yan. Alam mo, sabi ni pastora, kinuha niya, kung ayaw ni pastor, sa akin na lang. Grabe yan, ang tindi ng lesson na yon. Kinuha niya, tapos sa akin na lang. Tapos sabay talikod, salamat ha. Tapos hanabol ko, ba't kinuha mo pa yun? Kailangan ng mga tao yun. Alam mo, love, sabi niya, kapag ka binigyan ka nila, kasi ikaw ay lingkod ng Diyos, pagpapalain ang buhay nila, huwag mong hadlangan ang pagpapala sa kanila. Si Lord ang magbabalik sa kanila niyan. Nagiget nyo po, nagiget nyo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, napakayabang ko. Mga kasama, pag mayabang, hindi talaga pinagpapala ni Lord. Ako umamin na, ikaw, kumusta kaya? Ako umamin na ako. No, umamin na ako. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka na ba? Amin lang ng amin. Tama? So, lagi tayong natututo. We are not perfect, but we are on a process. We always learn. We always develop. Amen? No, sino dito yung masayang-masaya ka na handang-handa kang tumulong? Handang-handa kang magbigay? Kahit na walang-wala, kagaya ng mga taong ito. Imagine mo, napakahaba na ng panahon, nababanggit pa sila. Verse 5. Tingnan yung verse 5. Ang sabi ng verse 5, ganito, and they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord. Yung pala. Kaya pala sila nakapagbibigay, una munang binigay nila ang kanilang sarili sa Diyos. And then, ang sabi niyan, and then to us, in keeping with God's will. So kaya napakahalaga nito, kapag nagbibigay ka, dapat may tiwala ka. Come on! Hindi pag nagbibigay ka, saan kaya napupunta? Imagine mo, daig mo pa si Judas. Di ba yung mga apostol, binuhusan ng pabango si Jesus? Sabi ng mga apostol, sayang. Ibinenta sana natin. Marami pang natulungan. Talagang pagka mga Judas, ibang mag-isip. Pagdating sa pera, lumalabas sa ugali. Pero yung mga generous, hindi tayo natatakot magbigay kasi alam nating maraming darating. Uulitin ko yung statement na to ha. Hindi ka natatakot magbigay kasi maraming darating. Ay, yung iba parang ayaw tanggapin yung maraming darating. Hindi ka natatakot magbigay kasi maraming darating. Hindi mo paghihirapan. Magtataka ka, hindi mo, bakit? Wealth magnet ka. You are blessed. Sino dito masayang-masaya? You are blessed. And then, ang sabi ng verse 6, sabi niya, verse 6 says, so we urge Titus, since he had earlier made beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. So sabi niya, pinadala ko si Titus para makatulong sa inyo sa pamamagitan ng biyaya sa side ninyo. Kaya mga kasama, dapat talaga hindi natin tinatanggihan ang tulong ng mga kapos. Sapagkat yan ang ino-honor ni Lord. Sa cell group natin mga kasama, lahat turuan yung maging generous. Kahit magkano ang ibigay niyan, matututo yan. Kumain kami sa restaurant. Pagkain namin sa restaurant, nag-impart ako ng word bago kami maghiwa-hiwalay. Sabi ko sa mga kasama ko, sabi ko, mabait yung mga waiter dito, no? Kahit anong hingin natin, ibinibigay. Tsaka nakangiti sila, sisipag. Gabi na, pero nakangiti pa rin. Sabi ko, grabe yung service nila sa atin. I-bless natin, bigyan natin itong mga waiter na to. O ito, share tayo. Dagdagan nyo yan. Alam nyo, doon sa grupo namin na yon, nakaipon kami, and then binigay namin doon sa waiter. Sabi namin, hati-hati kayo dyan. Mga kasama, turuan ninyo mga ka-cell group ninyo no gumastos, wag laging kain ng kain. Habang buhay ang pabigat. Wag nyo silang ituring na pulubi. Kasi merong grace si Lord para sila ay sumagana.
Because poverty is just a mindset. Poverty is not an status. Poverty is a mindset. Yung kapos lagi, yung matindi ang pangangailangan, laging hapit. Hapit na hapit. Tinan mo yung katabi mo, naghahapit ka? Hapit na hapit? Pati 10 sukli, hinahapit? Tingnan nyo naman kung ka-bless-bless yung tao. Kapag talagang matindi ang serbisyo sa inyo, magaling mag-drive sa tricycle, pag sumakay kayo, 10 piso, huwag mo nang kunin. Sa'yo na yan, bro. Bine-bless kita. Tayo kasi, 10, alam, mahal mo sumingil, ha? Sukli. Mambira naman mga kasama. Mindset! Sino dito excited ka na gagamitin mong pera para sa kaluwalhatian ng Diyos? So, ibinibigay muna ang sarili nila at saka sa mga apostol, kaya po sila nakapagbibigay. Walang hinala. Sino may naiintindihan? Pakisabi sa katabi, walang mahirap na anak ng Diyos. Ang totoong anak ng Diyos, kahit konti, meron yan. Pero yung kukunti na meron yan, itinutulong pa yan. Kasi pag ikaw ay kukunti na itinulong mo, padadamihin yan ng Diyos. Kasi anak ka niya. Sino masayang-masaya? Anak ka ng Diyos. No, pakisabi sa katabi, anak ka ng Diyos. Verse 7, tingnan. But since you excel in everything, wow! Are you excited to excel in everything? As the church, you need to excel in everything. Because if you excel in everything, even in finances, you will excel. Sino excited dyan, mga kasama? But you will excel in everything. In faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us. See that you also excel in this grace of giving. Imagine mo, pag naging generous ka, pati sa pananampalataya mo, maaayos. Pati pagsasalita mo, maaayos. Pati sa karunungan mo, maaayos. Ay, parang wala akong Parang wala na akong kausap. Ang susi ng lahat ng kaayusan, pagbibigay. Kaya kung may kaguluhan sa buhay ninyo, magbigay ka, maayos yan. Because God is the one who wants to work in your life. Sino dito masayang-masaya may matinding gagawin ng Panginoon sa'yo? Sabihin mo sa katabi mo, excel in everything. Sino dito excited ka? Because God made you rich. You will excel in everything. So sabi yan, verse 8, I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. So sabi ni Paul, yung iba nga dyan, hindi ganyan magbigay. Pero kayo, ibang-iba kayo. Kaya niya nabanggit yung verse 9. Nang sabi niya sa verse 9, for you know, kasi alam ninyo. Hello? Sino dito ang excited ka? Kasi alam mo na. Kaya ka makapagbibigay kasi alam mo na. So that is the revelation. Because for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor. Pakisabi sa katabi, only by His grace. No, Romans chapter 3 verse 24. No? Romans chapter 3 verse 24. And are justified freely by grace, by His grace, through the redemption that came by Christ Jesus. Tinubos ka ng Diyos para maging anak. At walang tatay na pinabayaan ng anak. Only by His grace. Amen. Sino dito yung masaya-masaya anak ka ng Diyos? No, pakisabi sa katabi, biyaya lang ng Diyos. No, kaya po mahalaga na nakikita natin ito para nang sa ganun maunawaan natin. 2 Corinthians 13:14. No, 2 Corinthians chapter 13 verse 14. It is only by Jesus Christ. Sabi ng verse 14, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Sino dito excited ka na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon? So mga kasama, that is the word of God for us. The revelation that the church will be blessed by the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, i-bless ka ni Lord.
Dahil lang sa ginawa sa atin ni Jesus Christ. Amen? So, ang great connection natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Because si Jesus Christ, siya po yung umako ng lahat sa atin. At dahilan po kay Jesucristo, nagkaroon po tayo ng covenant. Sabihin nyo nga po, covenant. So, ang covenant natin, meron tayong na-experience ng divine exchange. Yung kahirapan natin, yung kasalanan natin, lahat ng kapangitan natin, kinuha ng krus ni Kristo. Upang lahat ng kapangitan at kahirapan at kasalanan, mapatawad tayo. At yung pinagpalang buhay, makamta natin. Gusto niyo po ba ng pinagpalang buhay? Are you ready to have a blessed life? Alam niyo po, you will experience blessed life if you are covenanted people. Remember si Abraham, si Isaac, si Jacob, sila po ay mga covenanted people. What is covenant? It is terms and conditions of God according to His Word. Sabihin mo sa katabi mo, terms and condition of God. According to His Word. So that is covenant. Hindi yung terms and condition mo. Terms and condition ni Lord. Come on. So it is an agreement. Pakisabi, agreement. So, made by God according to His terms and conditions. Sino excited ka dito sa covenant? Hello? Are you excited for your covenant? And if you are covenanted, ito, pakikita ko po sa inyo, ano ang resulta kapag covenanted. In Genesis chapter 26, verse 12, it is all about Isaac. So, tingnan nyo po yung verse na ito. At excited ako dito mga kasama. Tingnan nyo po, Isaac planted the crops in that land, and in the same year, reap a 100-fold. Hello? Parang parable sa iba. In the same year, he reaped 100-fold. Isang taon lang, humarvest agad. Alam nyo ba, sa panahon nila, walang business. Pagtatanim lang, at saka exchange lang ang kanilang, ang tawag, barter. Yan po yung term ng kanilang negotiation. Yung product ni ganito, ipapalit sa ganito. So, ganun po yung ng bawat kingdom na magkakaibigan. So, itong si Isaac, nagtanim po siya, planted crops, and that land, in the same year, he reaped a 100-fold. Sabi mo sa katabi mo, 100-fold. So, gusto ko maintindihan nyo kung ano yung fold. Fold is far greater than times. Hello? Sino may naiintindihan dito, mga kasama? No, mga kapatid, gusto ko maunawaan nyo itong mabuti. No? Tulungan nyo ako, samahan nyo ako dito. Alam nyo, pinakwenta ko ito kanina. Nagbigay ako, sabi ko, kung sino ang makagagawa ng 100-fold, kasi nagawa ko lang kanina hanggang 5-fold. No, 5-fold lang po yung nagawa ko. Yung 5-fold na yun, sa isang coupon band, pinakita ko po yung kanina, hanggang 5-fold po yun. Ginawa po ni Lucita yun kanina. Nagawa po niya yung fold na ito, hanggang 50 lang. Tapos sumuko na po yung calculator. 50 folds lang po yan. Simula sa isa, magiging ilang ano na yan. Pakibasa nga yung, ano na yan, yung 50 fold na yan. 50 fold lang yan. Are you excited for your 100-fold harvest? Pag magninegosyo ka, bumabalik ka agad. Sino dito excited ka dito, mga kasama? In the same year. In the same year. Pakisabi sa katabi, in the same year. Kasi yung computation natin sa utak, puro times lang. Hindi mo alam yung fold. Are you excited for the blessing of the Lord? 100-fold blessing. Kaya pag sinabing, God bless you, 100-fold blessing be upon you, alam mo na ngayon yun, nakakawindang na numero. Come on! That's the 100-fold. When you read 100-fold, ibig sabihin yan, infinite. Infinite. Sabi mo sa katabi mo, walang katapusan yan. Sino dito excited ka na pasusukuin ng iyong calculator ang blessing ni Lord sa buhay mo? Eh pagkakaya pang kalkulahin ng calculator ang blessing, hindi pa po yun 100-fold.
Come on! Sino dito excited ka? Hindi kaya i-compute ng calculator ang mga bibigay ni Lord sa'yo. Parang wala akong kausap. Sino dito excited ka? Masayang-masaya ka doon sa 100-fold na yan. Yung sinasabi ni Lord. So bakit siya naka-receive ng 100-fold? Tingnan nyo yung verse. Balik natin. Thank you, technical. Bakit siya naka-receive ng 100-fold? Because He planted. Sabihin mo, walang naghihirap pag marunong magtanim. Eh yung iba kasi, ani ng ani, ayaw magtanim. Kaya kung gusto mong umani, magtanim ka. Hello? Magtanim ka. Huwag ka magtanim sa mundo. Magtanim ka sa kaharian ng Diyos. So tingnan niyo po ito. Bakit siya? Kasi nagtanim siya and hindi lang siya basta nagtanim. Because the Lord bless him. Sino excited dito? Alam mo na ikaw ay bless. Alam mo, ikaw ay bless. Siguradong bless ka. Amen. At naniniwala ako na may matinding gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kasi may ginawa kay Isaac. Tingnan niyo yung verse 13. Yung verse 13, sabi niya, the man became rich. And his wealth continued to grow until he became very wealthy. Sabihin mo, marunong ka magpalago. Kasi pinagpala ka. Amen? So, ganito po ginagawa natin dapat dyan. Kasi naniniwala ako, ang Diyos ni Isaac ay siya rin Diyos natin ngayon. Kung ano ang ginawa kay Isaac, kaya ding gawin ng Diyos sa atin ngayon yan. Because God wants you, God wants me, God wants the church to become a display center of God's glory. May lalabas talaga sa'yo. Pakisabi, may lalabas sa'yo. Kalwalhatian ng Diyos. So ito po yun. Idikit ninyo sa pader, i-type po ninyo yan, i-print ninyo yan, ilagay nyo sa t-shirt, ilagay nyo sa kisame, ilagay nyo sa rep, ilagay nyo sa pinto, palitan nyo ng inyong pangalan. Ako, lagi ko po pag binabasa ko yan, ganito ang basa ko dyan. Lito became rich. And Lito's wealth continued to grow. Until Lito became very wealthy. Woohoo! Sino dito masayang-masaya? Bakit mangyayari sa akin yan? Because that is my design. He made me rich. Sino dito excited ka magiging rich ka rin? Sabi mo sa katabi mo, umalign ka lang, align lang, align lang, align lang. Sino dito ang a-align ka na kay Lord? Yung seryoso talaga susunod kay Lord. Eh baka naman may tinatago ka pa mga kasalanan. Baka pa usok-usok ka pa rin. Baka nanonood ka pa rin ng porno. Baka nang lalaki ka. Eh, lalaki ka. Lahat ng bagay na yan, dapat wala na sa atin. Kasi bagong nilalang na tayo. Amen. So, yan po yung lahat ng bagay na ayaw ng Diyos, yung mga kasuklam-suklam, iwasan po ninyo yan para mabuhay kayong pinagpala. Hindi ho sapat na nag-church ka lang. Hindi mo kayang lokohin si Lord. Makikita sa resulta. Sino excited dito? Makikita sa resulta. Maniwala kayo, you will become wealthy. Sikreto ba yan? Pag nagpe-pray ka, ideklara mo, Panginoon, ikaw din ang Diyos ni Isaac eh. Parehas naman tayo. Ginawa ni Kristo sa akin yan. Pero Panginoon, tanatanggap ko rin yan. Kung ano nangyari kay Isaac, mangyayari din sa akin. Sino dito excited ka na ganun? Ang Diyos hindi nagbabago. Kanya ang lahat. No, kaya talagang nilalagay ko yun sa isipan ko. Pag binabasa ko yan, Lito became rich. And Lito's wealth continue to grow. Sino dito excited ka ng kayamanan mo? Hindi mo uubos. Lalo pang lalago. Huy, lalo pang lalago. Huwag yung pag nagnegosyo ka parang bata na bago lang tinuturuan. Ano yon? Close, open, close, open. Pag nagninegosyo ko, dapat talaga nag-i-increase, nadidevelop. Sino dito ang gusto mo na nag-i-increase yung iyong business na darating yung time ang business mo pang export na?
Kasi hindi ka mahirap, pang malakihan ka. Tinan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, mangarap ka, ha? Sino dito ang pangarap natin, hindi yumaman? Pangarapin mo maging kamukha mo ang Diyos. Kasi buhay na buhay ang salita ng Diyos. Maniwala kayo, kahit gawin yung gabi ang araw ay gabi. Mahihirapan ka lang pero hindi ka asenso. Aasenso ka lang pag pinagpala ka ng Panginoon. At pag pinagpala ka ng Panginoon, kagaya ni Isaac, you will reap 100-fold in just 1 year. Suko ang calculator, hindi kayang i-compute. Basta si Lord ang nagbigay. Sino excited ka bibigyan ka ni Lord? No, sino bibigyan ni Lord? Sino bibigyan ni Lord dito? No, pwede bang banggitin mo to? Banggitin mo, pwede bang tumayo tayo mga kapatid ko? Pwede bang banggitin ninyo yan? Kasi you are the church. Jesus Christ died for us. Amen? And we experience divine exchange. Tama po ba yung sinabi ng salita ng Diyos? Na bagamat siya'y mayaman, namatay siya, na mahirap para sa atin. Para tayong mahihirap, kanyang paasensuhin. No, kaya i-declare natin itong sabay-sabay. Banggitin nyo ang inyong pangalan. Magdulot tayo ng kaguluhan ngayon dito. Pero ang kaguluhan yan kasi mapagtagumpay ka. Whatever you conceive, whatever you receive, whatever you conceive, it will manifest. Ulitin ko ha. Whatever you receive, whatever you conceive, it will manifest. Ho, sino dito? Excited na? Excited na? Alright, sabay-sabay tayo. Banggitin nyo. O kung gusto nyo, pangalan ko na lang, para ako lang yan. Pero may portion ka rin. Kung gaano ako kamahal ni Lord, gaano ka rin niya kamahal. Kung gaano kamahal ni Lord si Isaac, gaano ka rin niya kamahal. Kaya huwag kang papayag na hindi mo makuha ang portion mo. Starting today, preparing for 2024, you will become wealthy. Because that is your design. That is your design. Are you ready for that? So that is the revelation of breakthrough. Do not dream to be a wealthy person. Pursue God's design in your life. And it starts in believing. It starts in receiving. When you believe, when you receive, later on, you will conceive. And if you are conceived, you will deliver. You will manifest. Talagang pagbuntis, lalabas ang bata. Hindi ho lahat ng lumaki ang tiyan, bata ang laman. Pero pag talagang nabuntis, na-conceive po yan, lalabas talaga bata dyan. Nagiget nyo po ba mga kasama? So that is natural. No, that is natural. But in the supernatural, kung ano ang sinabi mo, pinahintulutan ng Panginoon, mangyayari sa'yo kung ano ang sinabi ng Panginoon. Amen? Sino dito masayang-masaya? May matinding gagawin sa'yo ang Lord. Whew. So pwede bang pakitaas natin ang ating kamay, mga kasama? And sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! And His wealth continue to grow until we become very wealthy! Woohoo! This is for the big-time sons and daughters of God. We have a great God. And God will give it to you. Just raise up your hands and we will pray. Lord God and Heavenly Father, thank you so much. Thank you so much for the word. Thank you so much for the revelation. Lord, your word is true, oh God. And your word is powerful. Lord, sa sino man po na naniniwala ngayon, sa sino man po na tumanggap ngayon, Lord, let your word manifest in us. Lord, we ask your favor. We ask your blessing in our life. Because we are a wealth magnet. Kung anong sinabi mo, mangyayari sa amin ito, Panginoon. Lord, turuan mo kaming maniwala para po yung grace of giving, Lord, mangyari sa amin at ma-experience namin ang breakthrough. So, Father, kung sino man po ang nahihirapan ngayon, when it comes to finances, when it comes to relationship, when it comes, Lord, sa physical condition, I decree, I pray in the name of Jesus na magiging maayos ang lahat ng ito. At nire-receive namin, O God, ang portion namin. Thank you, Jesus, you died for us. Though you are rich, you became poor for our sakes. For us to become rich, O God.
And we receive that in our spirit today. And we will become generous, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's people